Good day everyone. So welcome to our breadboard basics. For this session, we're going to talk about the series and the parallel. In our first circuit number 1, makita natin dito na we do have a simple diagram. We have the 6 volts and we have the 220 amps. 220 ohms. Okay. So dito wala pa namang LEDs and it is a simple series circuit. So what are the involved components? So we have the 220 and we also have the battery. Okay. In this case, my battery is a 9 volt. Pwede naman yan. Pero hanggang 9 volts lang tayo. Okay. Alright. For our breadboard, makita natin dito na nakasaksak na yung connector, yung 9 volt connector ko going to the battery. Ayan. Okay. Sa ating circuit natin, mapapansin natin na it is a simple. So, anywhere within the breadboard natin, for as long as it is connected to the positive and negative. Okay. So, first one natin, saksak muna natin tong ating resistor. So, this is our 220. And then, we're going to use black and red wire. Red jumper wire for our positive and black jumper wire for negative. So, syempre nandito yung ating positive. Ito yung red natin. So, sa taas po siya ilalagay. Yan, saksak natin dito kahit saan dyan. And then we have the first leg of the resistor. Ilalagay natin dito sa ka-vertical niya. Okay? So, pwede natin ilagay dito. Ayan. And the next one is the black dun sa second leg ng ating resistor. And then connect this black dun sa negative field natin. And that's it. That's how you set up your simple series natin. Okay, up next natin is the series circuit number 2. And as you can see, dito meron akong table ng mga LED colors natin with the different forward voltage na kailanganin natin dito sa pag-determine ng voltage forwarded papunta dun sa ating LED. Okay? So, ano ba yung kailangan natin dito sa isang series? We have to determine kung ano yung pinaka the best na resistor para sa different colors of the LED. And to get that, ito yung magiging formula natin. Resistance is equal to the voltage forwarded divided by I. And para makuha natin yung V, ito yung kukunin natin. Yung VF natin. VF is kung ano man yung voltage ng inyong battery minus yung voltage ng napiling LED. Now, in this case, we're going to use red. Ito yung magiging basic natin. Ayan. Since ang nakuha natin ay red, ang magiging forward voltage natin ay 1.8. So, ilalagay natin dito 1.8. So, 9 volts minus 1.8, that's around 7.2. 7.2 voltage. Okay? So, yan. So, we have 7.2 voltage going in papunta dito sa LED natin. Ngayon, ano yung perfect resistor natin dito? So, to get that, we're going to get the V natin, which is the VF, voltage forwarded. We have 7.2. And yung MA natin, milliamperes natin, basically,
kung gusto natin ng mas maliwanag, syempre, mas higher than 20. Pero, mas iiksi yung buhay ng battery or worst comes to worst, yung LED yung mamatay. So, roughly around 15 to 20. Pili lang kayo dyan ng milliamperes natin. Syempre, the lower the amperes, like 15 or 12, mas mahina yung LED natin. Mas magiging mahina yung LED natin. Pero at the same time, mas tatagal yung battery. And mas malamig. Pero kapag ka nasa around 20 or lumagpas sa computation natin ng ng MA natin, targeted natin na current, mas iksi yung buhay ng battery natin. At the same time, possible na mag-short circuit yung ating LED. So in this case, we're going to choose 20 as our baseline. Okay? Ayan. Now, upon computation natin dito sa ating 7.2 volts divided by 20 milliamperes. So, lumalabas na we have 0.36 or convert natin into proper amperes, 360 amperes. Okay? Yan. Bakit amperes? Sorry. Ohms. Okay? Ayan. So, ohms yung kailangan natin dito para sa ating resistor. Since we don't have any 360 ohms natin, so ang kailangan natin is to find, since targeted natin is 360, we're going to find a resistor that is equal or greater than kay 360. So, the closest one for this one is the 470. Okay, kuha lang tayo ng 470. Ayan. So, this would be the closest one. So, ang makuha na lang natin dito ay 470. Okay. So, double check natin. We have the 9 volts going in for the resistor of 470. And then next is the LED. Ngayon, yung LED na napili natin is color red. And to determine pala, isang bagsakan na rin natin, to determine the color of the LED based on the schematic diagram, you can color this triangle into red or maglagay lang kayo ng 3-letter word dito sa LED. Like for example, LED RED. Pwede naman yan. Pagka green, let's say we're going to use green, lagay nyo yan, GRN, and so on. Let's set up for the breadboarding natin. For our breadboard, set up natin tong 470 na resistor natin. And then since it is a series, yung second na paa ng resistor yung i-vertically aligned natin dun sa first na paa ng diode natin or LED natin. Okay? Always target for the longest side or longest feet. And just like that, you have your ready na kayong i-connect yung mga blue and black wires natin. Bakit blue? Red pala yan, sorry. We have the red as for the positive. Ayan. Parallel yan. Parallel vertical. And then we have the last leg. Pwede natin connect dito or kung saan nyo man gusto, basta vertical. And kapag kinonect na natin yung 9 volts, ito na po siya.
for our next set natin ng circuit series number 3, we do have 2 resistors going into 1 LED. Okay? So, right now, we're going to choose a LED. Let's say yellow. And yellow, as we can see, we have 2.1 volts. So, lagay muna natin dito. 2.1 volts. At yan na magiging sample natin na LED for today. Okay. So, we have 9.9 minus 2.1. We do have 6.9. So, ito po yung magiging voltage forwarded. Okay. So, we do have the resistors na. Sir, ano naman yung magiging output or current dito papunta sa LED right after dumaan dun sa dalawang resistor? Okay. So, we have 6.9. Pero ang tanong natin dito is, ano naman ang magiging resistance nito? Okay. So, as we can see here, para makuha natin yung resistance ng mga series, okay, that's very important, is to get the total resistance. Total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. Kung ilan yung resistors ninyo, i-add nyo lang lahat. Basta gagana lang siya for the series. Sa parallel po kasi, iba po yung gagawin natin. So, as we added 417 to 20, we got 690 as our ohms natin. And divided the 6.9 divided by 690. Okay. Divided by 690. So, we have 0.01. 0.01 as our current natin. Now, as we can see here, pagka nakuha na natin yung current natin, mapapansin nyo na medyo mas mahina siya compared sa mga other examples natin ng mga nakaraan. Ayan. For our breadboard, balikan lang natin ang slide. So, we have this diagram. Okay. And we're going to choose yellow as our diode. Ayan. Lagi tayo mag-start sa highest muna, going to lowest resistor. Okay? So, since it is series, kahit saan na naman yan, pwede nyo ilagay yung inyong magiging resistor. Ayan. And okay lang naman din kung magkabaliktad. Wala namang problema dyan. Okay, next is the right leg of the first resistor. I-parallel lang po natin dun sa i-vertical. Vertical lang. Tapos tusok nyo yung second leg to any point. Huwag lang dito, syempre. And then last but not the least, the yellow. Ayan. Tusok lang natin kung saan nyo man gusto. Basta, ang importante dito is yung positive. Positive leg going to negative. Then connect na natin yung mga wirings natin. Ayan. Quick look. Ayan. Kabit na natin yung negative, going to negative. And the positive, the red, going to positive. And tap na natin yung ating battery. Ayan. So, umiilaw na siya. So, sa camera, hindi masyadong kita kung gano'n siya kahina. Pero, during our live presentation, medyo mahina na siya. Ayan. Yan, medyo mahina na siya. Kasi nga, dumaan siya ng dalawang resistor. And it is on series. Okay. For our parallel naman, parallel circuit, as we can see, ito yung schematic diagram natin. From positive, from the battery, positive. So, dadaan dito, possible na dumaan dito yung current natin, going to the resistors natin.
So, some can go to 470 and some can go to 220. And then, magmi-meet sila dito sa point na to before they go on the LED 1. Now, for our LED, ang gagamitin naman natin ay kulay red naman. Okay? Next time na yung green. Baka maubusan kasi tayo ng battery. Ayan. So, we have the red. And red is a 1.8 voltage forwarded. Ayan. So, that technically, that would be on 7.2 volts. Ayan. 7.2 volts. Now, ilan ulit yung magiging output natin kapag gumamit tayo ng dalawang resistors natin. Now, in parallel, okay, ito po yung magiging computation natin. So, we have the total resistance. Bago sila pumunta dito sa LED, ang magiging total resistance nila ay parang product and sum. Ibig sabihin lang yan, product sa taas ng lahat ng mga natin, resistors, R1 times R2 times something, okay? Then sa all over, R1 plus R2 plus R3 kung meron man and so on. Okay? So, we multiply sa taas, add sa baba, 470 times 220 divided by 470 plus 220, parang technically, parang almost average ang dating. And nakuha nating end result dito ay 690 pa rin naman. Okay, so almost same when it comes to the series when you use the same the same resistors. But could be some tawag dito, magkakaroon siya ng mga technicalities. Halimbawa, sa schematic natin, magkakaroon pa dito ng LED. Okay? For some other time na lang natin yun. Okay po. Pero in this circuit natin, ito lang muna. Okay? Basta tandaan lang natin, pagka kukunin natin yung mga total resistance natin, multiply sa taas, add sa baba. So, sulat muna natin yung computation, 7.2 volts. And then we have the 690. Ayan. So, upon computation, we have 7.2 divided by 690. So, lumalabas na 0.010 currents. Okay, you can convert this one into into other into other forms. Ayan. Para makuha natin yung natin, exact na current papunta dito kay LED. Now, upon getting the parallel, okay, basically, mas madali lang naman to compared kay series. Although, sometimes series can be good, pero kapag marami na rin kasi, minsan nakakalito din si series compared kay parallel na nasa isang set lang or spot. Ano ba ibig ko sabihin? This is a 470. Yan, ito yung 470 natin. And then we have the 220. Baliktad pala natin. Baba natin to. Okay. Kasi based dito sa diagram natin, ayan. Tabi nga natin to. Ayan, based sa diagram natin, si 470 muna bago si 220. Okay. Ayan. As you can see, here in breadboard natin, ito yung 470, ito yung 220. Ayan, sa natin, sa parallel natin, mapapansin natin na magka-vertical lang yung
dalawang resistor natin. Okay? That also fits with the flow of the diagram. Kasi, kapag kinonect na natin yung positive natin dito sa first set natin, eto yan, and kinabit natin yung negative natin towards the second set ng mga paanang resistors natin. Okay? Ayan. So, sorry. May LED pala, no? Kabit muna natin yung LED. Kasi as we can see here, we have the LED muna. So, yung first paa natin. First bit ng ano natin. Iyon. Ayan. Kaparallel lang or vertically aligned yung tatlong paad ng ano natin. Ng mga components natin. Ayan. And then yung last leg, nandun yung negative natin. Okay. So as we can tap those wirings natin. Okay. Double check muna. Ayan. And let's tap the battery. Ayan. So gumagana na siya. And kung napansin nyo, mas malakas yung red natin ngayon compared kanina dun sa yellow, sa yellow kanina. Kasi nga mas mahina lang naman yung red natin, yung kailangan na current ng red natin compared dun sa yellow. And for our last parallel circuit, okay? So, we're going to input two LEDs with two resistors dito sa gilid and having still a 9-volt battery. Okay. So, later on, ang gagawin natin dito is to swap these resistors into higher units, and then we do have two different LEDs. Okay. And to set up, okay, gawin ulit natin yung 470. 470 first, lagay natin sa middle slots. Okay, pwede naman kahit saan yan. Just make sure na meron pa ring space to input this this LED towards the second leg. And then we have the 220. Okay. Ayan, check natin. Ayan, kung napansin nyo, still a parallel. Now, balikan ulit natin. As we can see, the 470s, yung end ng 470s, may LED na nakakabit pa rin dito sa first natin, and then sa second natin 220 dito. Okay? Now, unahin natin to LED. This is the 470. Lagyan natin yung right leg, the positive one, dito. And then the other leg of the LED sa kabila. Let's use other color pala for this one. Since 470 naman yan. And then we have the total resistance. Okay, so we have the yellow. And then next one. Ayan, kung kita sa camera. Okay. Red naman po ang ilalagay natin dito. Okay. Ayan, check natin. Ayan. So, magkakadikit to lahat. Magkaka-vertical lahat to. Yung second legs ng mga resistors going to the first leg of the LEDs. Ito yung ano natin. So, tandaan lang natin ganito lang mga anak, no? Kahit naman magkaiba ng pwesto yung mga yan. Okay, for as long as they are connected in this part, in this space naman natin, importante dyan is the first and last connection. Foil method. The FNL. First connection and the last connection. Ano ibig sabihin nun? First one is the positive. Kailangan magkakatap sila. Magkaka-vertical. And the last connection, which is this one. Itong right leg ng
LED. Para kapag ginawa na natin yan, last check ng diagram natin. Ayan. Connected yung mga LEDs dun sa ating negative side. Connected lahat ng LEDs natin to the negative side. And let's stop the battery. And so sa video natin, kita naman na maliwanag yung taas or yung red natin. Ayan, medyo nagbo-blurred lang. Ayan, makita natin na medyo bright yung dalawa natin. But on live, medyo mahina na tong yellow. Ito yung red, medyo mataas na siya. Yung yellow natin, let's try to angle out. Baka kaya. Wala na talaga. Okay. Yan. Pero kapag kapag in person, medyo mahina na yung yellow compared dun sa red natin. Ayan. Nagano na. Nag-shift na ng focus dahil dun sa ilaw. So, ayan. Now, let's integrate switch for this one. No. Ayan. So, let's try to add a switch bago mag-release dun sa other parts of the diagram natin, no? Add tayo dito. Pero nakatap yan dito, wala na kasang pambura para sa gitna. Pero dapat yan ay nakalagay dito. Okay? Wala na pambura dito. Ayan. So, integration ng ating switch natin dito sa parallel circuit number 2 natin. Magkakaroon tayo ng konting modification. So, kailangan, eto daw na positive yung red natin, magtatap muna kay switch before we go on to the other components. So, eto yung switch natin na gagamitin natin. Pwede nyo naman tanggalin yung cap para less hassle. Ayan. Okay. So to integrate it, lagyan natin dito sa dito sa gilid. Kabit lang muna natin yung switch natin dito. Usually dito mas maganda ilagay yung switch instead of dito sa mga gilid. Kasi nga po dun sa spacing niya. Okay. And it is meant for it is meant for the switch and other integrated circuits natin or ICs. Okay? Tandaan nyo lang na merong paa po yan. Paa yung mga switch natin. Ito yung may connection niya dun sa mga bawat butas natin. Ayan po. Kung makita nyo, it has these both two legs na pinagkabitan natin. And as we can see, we have the red here. Ililipat natin siya dun sa first one natin. Saksak lang natin dito. Ayan. Kahit dito na lang. Ka-vertical ng first leg. And then, para ma-connect natin dito sa ating parallel, we're going to use another jumper wire for this one. Ikakabit natin dun sa second leg ng switch natin. Ayan. At itong switch, itong jumper wire na blue natin, ilalagay natin dun sa first leg of the resistors. So, ayan. Balikan natin. We have the positive. Ayan, ito yung positive natin. Going to the switch. Positive going to the switch. And then, tsaka po dadaan dito sa second part yung mga components natin. So, ito yung daanan. Ito yung dalawang resistors. These two. And these are the LEDs. And then last but not the least, papunta dun sa negative side of the battery. Lagay lang natin yung cap. Ayan. And let's stop the battery. Ayan. Pag tinap niyo yung battery, wala pa siyang charge dito kasi nga
kailangan pang pindutin yung switch. Ayan. So, as you can see, ayan na siya. So, pagka tinanggal natin yung pindot dun sa switch, mawawala na yung connection. And that's how you integrate those parallel and series sa mga wirings natin, LEDs, the resistors, and also the switch. And for you to try those integration of the series and the parallel, let's have dito, some diagrams for you to set up. We have the parallel, and makita natin we have 3 pare-pares 470, and later on you can change it into a higher. And then we have the LEDs. At baseline, use red. Pero based on your computation, pagka umokay naman sa 20 milliamperes or 15, okay na kayong gumamit ng other colors just to check the computation na lang din. And then also, we have the series. Almost the same as nung kanina, but this time we do have the switch. Okay? We have the switch 1 and switch 2. Magka-dugtong yan before going to the 2 resistors. And then going to the LED 1 and 2. Ito pala yung 1, ito yung 2, then going to the negative. And balitaan nyo lang ako kung ano yung nangyari kapag parehas yung pinindot yung switch. And then kung isa lang yung pinindot yung switch. And that is it. Thank you very much.